Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Remus. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Minsan ang lakas ng isang tao o nilalang ang nagiging dahilan ng pagkaligaw ng landas. Ito ang naging kwento ng tampok nating karakter mula sa angkan ng mga Subanin. Kilala sa kanyang tribo bilang malakas na mandirigma. Wala ni isa sa kanyang mga kasabayan ang nakatalo sa laban. Kahit pa ang mga nauna sa kanya, natatakot na lumaban dahil sa angking bilis. May kakaibang biyaya ang binata mula sa kalikasan at ito ang kinakatakutan maging ng mga nilalang at elementong nasa paligid. Ngunit dahil sa taglay na lakas, naging mataas ang tingin ni Remus sa sarili, bagay na kinainisan sa kanya ng marami, hanggang sa nagpasya ang mga nakakatanda sa kanilang baryo na bigyan siya ng aral. Remus, ipinatawag ka ng lupon ng mga nakakatanda para ipalam sa iyo ang pasya ng nakararami. Masyado ka nang nagiging mayabang, mapagmataas, walang pakundangan sa pagsasalita. Wika ni Ulang Niyong. Kasalanan ko bang mahina ang mga kasabayan ko? Pero sige, kung ano man ang maging parusa niyo sa akin, tatanggapin ko. Tugon ni Remus. Napagpasyahan ng lupong ito na palayasin ka sa nayon. Hindi ka makakabalik hanggat hindi mo natututunang ibaba ang iyong sarili. Palayasin? At bakit naman? Dahil ba mas malakas na ako kaysa sa inyo? Nakakatawa. Bakit hindi nyo na lang aminin na ayaw nyong malamangan? Biglang tumayo ang isa sa mga kasapi ng lupon, si Tandang Fabio, ang lolo ni Remus. Talagang sumusobra na ang ugali mo, Remus. Hindi ka pinalaki ng iyong ama para sumagot ng ganyan sa lupon ng mga nakakatanda. Pasensya ka na, lolo. Pero sinasabi ko lang naman ang salubin ko. At alam kong naiinggit ang mga kababata dahil ako ang tumanggap ng mutya ng lawin mula kay ama. Na siyang malaking pagkakamali ni Duran. Noon pa man binalaan ko na siya na huwag magdidesisyon ng patalos-talos. Masyado ka pang bata para sa napakalaking gampanin. Hanga lang yung ama. Hindi angal si tatay. Alam niya ako lang ang karapat dapat na magmana ng kanyang mutya, kaya sa akin ito napunta. Malaki ang panghihinayang ko sa iyo, Remus. Inakala kong lalaki ka kagaya ng iyong ama. Marangal at mapagkumbabang mandirigma. Pasensya na rin ho kayo. Pero hindi ako kagaya ng tatay ko. Napagpasya na ang hatol. Pagsikat ng araw, ihahatid ka sa labas ng nayon. Sa oras na makalabas ka, huwag na huwag kang lilingon. Ituring mong wala na ang nayon. Huwag kang babalik hanggat wala ka napapatunayan. Kung yan ang gusto nyo, ngayong gabi mismo, aalis ako. Tugon ng binata. Akmang lalabas na sana ito ng bulwagan, ngunit hinarang siya ng mga bantay. Pasensya na pero hindi ka makakalis hanggat hindi sumisikat ang araw. Alam mo ang kaugalian. Mananatili kang nakakulong hanggang kinabukasan. Wika ni Tandang Fabio. Dinala ng mga bantay si Remus sa kubo at doon ikinulong. Hindi man ipinakita ng binata, ngunit masama ang loob nito sa naging pasya ng mga nakakatanda. Alam ni Remus na mali ang naging asal, pakikitungo sa mga katribo. Naging mapagmatas ito. Pinagmamalaki ang kakayahan. Gayunpaman, wala na itong magagawa dahil hindi na mababago ang pasya ng lupon. Habang nasa loob ng kubo, nagmumuni-muni, biglang pumasok si Tandang Fabio. Ano po ang ginagawa niyo dito? Hindi ba nagpasya na kayo?
Tama ka. Bilang kasapi ng lupon, nakapagpasya na ako. Ngunit bilang lolo mo, alam mong hindi ko rin gusto ang nangyayari. Saan ba ako nagkulang, Remus? Hindi ikaw ang nagkulang, Lolo. Kung hindi ako, wala na akong magagawa eh. Hinarap ko na ang bunga ng aking mga pagkakamali. Simula nang mamatay ang iyong ama, ako na ang nag-alaga sa iyo. Kilala kita, Remus. Mabuti kang bata. Malayo sa nakikita ko ngayon. Kaya malaking katanungan sa akin kung ano nangyayari. Hindi ko rin alam, Lolo. Siguro tama lang ang naging pasya ng mga nakakatanda. Kailangan kong lumayo sa kinaugalian kong lugar para tuklasin ang mas malawak na saklaw ng mundo. Matalino kang bata, Remus. At alam kong malalampasan mo ang lahat ng ito. Kahit gaano pa kahirap ang pagdaanan mo, huwag na huwag kang susuko. Patunayan mo na isa kang subanin. Matapos ang pag-uusap, lumabas sa kubo ang matanda. Tumatak sa isipan ni Remus ang lahat ng mga sinabi ni Tatang Fabio. Hindi na nagawang makatulog ng binata hanggang sa sumapit ang pagsikat ng araw. Paglabas nito sa kubo, nakaabang na ang mga mandirigma ng tribo. Handa na siyang samahan palabas ng nayon. Ngayong araw ipapatupad ang hatol sa iyo, Remus. Ngunit huwag mo sanang isipin na ginagawa namin ito para lalo kang mapariwara. Naway gamitin mo ang panahon upang pagdilayan ang lahat ng ginawa at gagawin mo. Wika ni Tandang Niyong. Hindi na sumagot si Remus. Marahan itong naglakad habang nakatingin sa mapanghusgang mata ng mga katribo. Sa likod ng binata, nakaumang ang sibat ng kapwa mandirigma. Hindi para itaboy siya palayo, kundi para ipadama ang kanilang pamamaalam. Gaya ng nakaugalian, hindi na lumingon ang binata. Tuloy sa pagtakbo papasok sa kagubatan hanggang sa marating nito ang hangganan. Huminto ang binata, pinagmasdan ang malawak na patag. Sa hindi kalayuan, natanaw nito ang maliit na nayon. Hindi pamilyar kay Remus ang lugar, ngunit kailangan nito ng matutuluyan, kaya nagbakasakaling makahanap sa lugar na iyon. Pagpasok pa lang ng binata sa mismong nayon, napansin na nito ang mga kalalakihang nakaupo sa gilid. Pinaghahatian nila ang nahuling baboy ramo. Sa isip ni Remus, mga ngaso ang mga ito. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa makaamoy ng nilulutong pagkain. Nakaramdam ng gutom ang binata, kaya sinundan nito ang pinanggagalingan ng amoy. Nang makarating si Remus sa bandang likod ng mga kabayan, nakita nito ang litsyong usa. Nakasalang sa baga. Nagpalingon-lingon ang binata upang tignan kung may tao sa paligid. Nang masiguradong mag-isa lang siya sa lugar, walang pagdadalawang isip na sinunggaban ang pagkain. Bago pa man ito mahawakan ng litsyon, biglang may pumalo sa kanya. Ang lakas ng loob mong nakawin yung pagkain ko. Teka, hindi ka taga dito, no? Nilingon ni Remus kung sino ang humampas sa kanya. Nakita ang isang dalaga na may hawak na kapirasong kawayan. Masakit yun eh. Hindi mo naman kailangan mamalo. Malay ko bang sa'yo yung pagkain na to? At oo, hindi ako taga rito. Tugon ni Remus habang hinihimas ang batok. Masamang magnakaw ng hindi sa'yo kaya nararapat lang ang ginawa ko. Napakadamot mo. Diyan ka na nga. Akmang lalakad na sana palayo ang binata nang bigla itong tawagin ng dalaga. Teka, sandali lang. Hindi ko kayang ubusin yung usa. Halika, saluhan mo ko. Hindi bale na lang. Kainin mo yan mag-isa mo. Kunwari ka pa. Alam kong gutom ka rin, Halika na. O sige na nga. Dahil pinalo mo ako sa likod,
Tatanawin kong pagingi ng paumanhin ng alok mong pagkain. Kasalanan mo din naman eh. Kaya bakit ako hihingi ng paumanhin? At saka ayoko lang masayang yung pagkain kaya kita inaalok. Paala ka, basta ako nagugutom na ako. Pinagsaluan ng dalawa ang litsyong usa. Habang kumakain napansin ng dalaga ang kasuotan ni Remus. Batay sa damit mo, isa kang subanin. Hindi ba lumalakad kayong magkakasama? Anong ginagawa mo dito mag-isa? Subanin ako noon, pero simula kaninang umaga hindi na. Wika ni Remus. Kaso nga lang sadyang makulit ang dalaga. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mahabang kwento at ayokong pag-usapan. Kaya pwede ba kumain ka na lang? Ang gaspang ng ugali mo Kaya ka siguro iniwan ng... Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin dahil biglang binunot ni Remus ang patalim sa kanyang bewang, itinutok sa leeg nito. Sige, ituloy mo. Sisiguraduhin ko sa'yo na yan na ang huling katagang sasambitin ng matabil mong bibig. Kaso nga lang, walang takot na naramdaman mula sa dalaga. Sa halip ay tumawa pa ito. Masyado ka namang mainit. Oo na, hindi na ako magsasalita. Ibaba mo nga yung laruan mo. Mamaya makasugat ka pa eh. Muling itinago ng binata ang patalim at tumayo. Maraming salamat sa pagkain. Mauna na ako. Kailangan ko pang humanap ng matutulugan. Matutulugan? Bakit hindi ka na lang sumilong sa ginawa kong kubol? Bukas ka na magpatuloy, medyo madilim na ang langit Siguradong babagsak ang ulan at isa pa palubog na ang araw. Sige ka, maraming nagkalat na nilalang sa gubat. Gusto kang gawing hapunan. Tss, ako pa ang tinakot mo. Kung sa bagay, hindi mo ako kilala. Muling naupo ang binata sa tabi ng dalaga. Natawa ito at lalong inasar si Remus. Kung hindi ka takot, bakit hindi ka tumuloy? Ano kasi, ayoko sa ulan. Malamig sa balat. Oo nga, ayoko mabasa. Ikwento mo sa pagong. Wana nga pala. Wana? Anong ibig sabihin nun? Mangmang. Wana ang pangalan ko. Ikaw anong pangalan mo? Wana ang pangalan mo. Remus naman sa akin. Ikinagagala kitang makilala, Remus. O siya, magpahinga na tayo. Maagang natutulog yung mga tao dito. Baka pagkamalan tayong magnanakaw eh. Naiga ang binata malapit sa ginawang siga. Pinagmamasdan nito ang mga bituin. Bumalik kay Remus ang masayang araw na kasama ang mga katribo. Hindi nito namalaya na tumulo na ang luha sa mata. Huy! Bakit ka umiiyak? Anak ng kabayong gala. Bakit ka ba nang gugulat? Hindi ako umiiyak. Naluluha lang ako dahil sa mga bituin. At saka anong ginagawa mo dito? Doon ka nga sa loob ng kubo. Kababae mong tao eh. Alam mo Remus, hindi bagay sa'yo magsungit Malayo sa itsura mo yung pinapakita mong ugali. Matulog ka na. Umalis din ako sa amin. Meron akong gustong patunayan eh. Kahit babae ako, kaya kong mamuhay nang hindi umaasa sa mga kalalakihan. Ang sabi ko Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Nakita nitong nakapikit ang dalaga habang nakaiga sa kanyang tabi. Tumulo ang luha nito. Alam ni Remus, mabigat ang pinagdadaanan ni Wana. Ako naman, umalis na yon bilang parusa. Parusa? Anong ginawa mo? Naging mapagmataas ako eh. Masyadong mababa ang naging tingin sa mga katribo at minsan nakakapagbitaw ng hindi magandang mga salita, lalo na kapag nagkakamali sila. Hindi na nakakapagtaka. Napakasungit mo kasi. Ako naman ayoko mamuhay sa kaugalian ng aming tribo.
Umaasa ang lahat sa mga lalaki na kung tutusin, may kakayahan naman kami mga babae. Mamuhay kahit walang tulong yung mga kalalakihan. Mapagmataas ka din pala kagaya ko eh. Siguro nga pinag-adya ng may lika na magsama tayo. Huwag ka masyadong magpakampante ha. Bukas maghihiwalay na tayo. Ngayong gabi lang dahil kailangan mo ng masisilungan. Ewan ko lang ha. Pero maiba ako. Saan mo balak pumunta? Kahit saan. Kanluran, silangan, kung saan ako dali ng mga paa ko. Baliw ka nga. Paano kaya kung... Muling naputol ang sasabihin ng binata. Nakita nito. Tulog na ang dalaga. Tinanggal ni Remus ang balabal upang ipangtakip sa katawan ni Juana matapos ay lumipat ito ng higaan. Kinabukasan nagising ang dalawa sa ingay ng mga kalalakian. Dali-daling tumayo si Remus, ngunit naramdaman nito ang malamig na dulo ng sibat sa kanyang likuran. Huwag ka nang magtangkang lumaban. Anong ginagawa niyo sa lugar na to? Malaking pagkakamali ang pagtutok mo ng sibat sa likod ko, Ginoo. Sagutin mo ang tanong ko. Kung ayaw mong tumarak ang sibat na to sa katawan mo. Ulitin ko ha. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Kung ako sa'yo, ibababa ko ang sandata ko at makikipag-usap ng maayos. Aba, tinuutusan mo ba ako? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang punong mandirigma ng nayong ito. Ay nako, kaya ayoko nakikipag-usap eh. Biglang nawala ang binata sa paningin ng mga naroon. Nang muli itong magpakita, nasa likod na siya ng lalaking may hawak ng sibat. Nakatutok ang patalim sa leeg habang nakangiti. Paano ka napunta dyan? Hindi mo na kailangan malaman. Ngayon sabihin mo sa mga kasama mo, pakawala ng kasama ko. Sumunod ang mga kalalakian. Matapos ay tinulak ni Remus ang lalaki. Napadaan lang kami sa nayong ito. Nagpahinga sandali. Wala kaming masamang intensyon o anuman. Kung ganun, bakit hindi mo kaagad sinabi? Para namang makikinig ka kung sasabihin ko sa'yo. Kung totoo ang sinasabi niyo, maaari ka bang humarap sa aming pinuno? Yun lang pala eh. Juana, tara! Sumama ang dalawa papunta sa tahanan ng pinuno ng nayon. Pagdating, nakita ni Remus ang matipunong lalaki. Pamilyar sa kanya ang taong iyon. Sa nakikita ko, ikaw binata ay mula sa angkan ng mga subanin. At ikaw naman dalaga, mula sa tribo ng Tagbanwa. Anong ginagawa niyong magkasama? Tama ka. Mula nga ako sa angkan ng mga subanin. Kung di ako nagkakamali, ikaw si Pinunong Sampinit. Paano mo kong nakilala? Ako ang panganay na anak ni Sulak, apo ni Fabio, ikalimang pinuno ng mga subanin. Minsan tayo nagkasama sa isang gubat para mangaso. Natatandaan kita. Pero paslit ka pa lang ng mga panong iyon. Kumusta ang iyong ama? Wala na si ama. Muling naibalik ang pamumuno sa aking lolo Fabio nang mamatay siya. Kung ikaw ang panganay na anak, bakit hindi ikaw ang humalili kay Sulak? Hindi ako karapat-dapat. Marami pa akong dapat patunayan. Ngayon, kung inyong mamarapatin, Punong Sampinit, kailangan na naming magpatuloy sa paglalakbay. Bakit hindi muna kayo manatili para mananghalian? Magpapahanda ako ng maraming pagkain bilang pagsalubong sa aking mga panauhin. Paumanin, Punong Sampinit, ngunit maling tao ang pag-aalayan nyo ng piging. Salamat na lang ho. Mauna na kami ng aking kasama. Kung yan ang gusto mo, adong, bigyan sila ng isang buhay na baboy ramo. Hindi na ho, Punong Sampinit. Kaya ko mangaso. Isa pa,
Mabigat na pasanin ng buhay na baboy ramo. Oo nga naman. O siya, humayo na kayo mga kawal. Ihatid sila sa hangganan ng ating nayon. Ibang klase ka talaga, no? Nagawa mong tanggihan yung alok ng isang pinuno. Pareho lang kaming mula sa mataas na angkan. Kaya may karapatan akong tumanggi. Bilisan mo ang paglalakad. Teka, maalala ko. Paano mo nagawang mapunta sa likod ng mandirigma kanina? Yan ka na naman sa mga tanong mo eh. Mamaya ako na sasagutin ng mga yan. Kailangan muna nating makalayo sa lugar na to. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sa gubat. Medyo tirik na ang araw kaya naisipan ng mga ito na magpahinga. Umakyat ng puno si Remus, samantalang si Juana naman nanatili sa panan. Nakaupo ang dalaga, pinagmasdan ang mga nagliliparang insekto. Maya-maya ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Tumalon mula sa sanga si Remus. Lumapag ito sa harapan ni Juana. Hawak ang kanyang patalim. Anong nangyari, Remus? Huwag kang maingay. May paparating. Maya-maya nakita ng dalawa ang figura ng malaking nilalang. Palabas ito mula sa masukal na bahagi ng gubat. Nanlaki ang mga mata ni Juana dahil tila malaking unggoy ang mabilis sa sumusugod papunta sa kanilang kinakatayuan. Huwag kang aalis sa likod ko. Amumongo ang isang to at siguradong malalasog ang katawan mo kung sakaling mahuli ka niya. Anong ginagawa niyan dito? Ang tanong, anong ginagawa natin dito? Teritoryo niya ang lugar na ito. Normal na protekta ng kanyang nasasakupan. Anong gagawin natin? Ako nang bahala. Basta wag kang gagawa ng kahit anong ikakagalit ng nilalang na yan. Marahang naglakad si Remus palayo kay Juana. Sinadya nitong lituhin ng nilalang para hindi mapansin ng dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, dumampot ito ng kaperasong patpat, bagay na ikinagalit ng amumongo. Sinabi ko, wag kang gagawa ng ikakagalit ng nilalang eh. Bakit ba? Ano bang ginawa ko? Tumakbo ka na! Mabilis na kumilos ang dalawa habang hinahabol ng amumongo. Sa kasamaang palad, napunta sila sa gilid ng matarik na bangin. Wala nang pagpipilian ng binata kung hindi labanan ang galit na amumongo. Ayoko sanang gawin to, pero wala na akong maisip na ibang paraan. Dali-daling sinalubong ni Remus ang amumongo, gamit lamang ang kanyang kamao. Pinagsusuntok ang nilalang hanggang sa tuluyang bumagsak. Kinuha ng dalawa ang pagkakataon upang tumakbo. Bakit hindi mo nalang tinapos yung nilalang na yun? Hindi likas na marahas sa mga amumongo. Pinangangalagaan lang nila ang teritoryo kung saan sila nakatira. At bawat sanga, damo at bulaklak, halaman sa lugar na ito ay pinangangalagaan nila. Ito ang dahilan kung bakit nagalit siya nang damputin ko ang sanga kanina. Hindi na nagsalita si Juana dahil napagtanto nito. Totoo ang sinasabi ni Remus. Halos habulin ng dalawa ang kanilang hininga. Laking pasasalamat ng mga ito nang makalabas sila sa kagubatan. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang nayon. Pinili ng mga itong pumasok upang pansamantalang makapagpahinga. Ngunit laking gulat ni Remus dahil may bungo ng taong nakasabit sa paligid. Mukhang maling nayon ang napasukan natin, Juana. Oo nga, parang baryo ng mga aswang ang lugar na to ah. Halika na Remus, lumabas na tayo. Babalik na sana ang dalawa sa pinanggalingan nang bigla silang harangin ng mga tao. Kakaiba ang kulay ng balat ng mga ito. Nanlilisik ang mga mata. Ang iba ay naglalaway pa.
Pilit hinahawakan ng mga ito si Juana. Tinatapik naman ni Remus ang kamay ng mga ito. Mukhang tama ang sinabi mo, Juana. Baryo nga ng mga aswang na napasok natin. Huwag kang lalayo. Manatili ka sa likuran ko. Inilabas ng binata ang patalim. Nilabanan ang napakaraming aswang. Dito na namalas ni Juana ang malaagilang kilos ni Remus. Kakaiba din ang linaw ng paningin nito. Medyo palubog na ang araw ng mga oras na yun. Ngunit walang kahirap-hirap na nakikipagsabayan si Remus sa mga kalabang aswang. Patuloy itong nakikipaglaban hanggang sa makalabas sila sa nayon. Tinamaan ng lintik. Mukhang minamalas tayo May balat kaya sa... Huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo. Sasampalin kita. Ay naku, ano bang kapalaran to? Akala ko makakapagpahinga na. Oo nga kahit saan tayo magpunta may nakaabang na panganib. Ang mabuti pa, manatili na lang tayo sa isang lugar. Mas mabuti pa nga pero wag dito. Hindi kalayuan yung baryo ng mga aswang Siguradong maglalagalag ang mga yun para maghanap ng pagkain. Ayoko maging hapunan, Remus Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Halika, subukan nating magpunta sa gawing kanluran. Naglakad ang mga ito hanggang sa makarating sa malawak na kapatagan. Gumawa ng siga ang dalaga at nangaso si Remus upang meron silang kainin. Habang naghahanda ng nahuling hayop, hindi maiwasan ni Juana ang magtanong. Yung ginawa mo kanina sa baryo ng mga aswang, bakit parang agila ka kung kumilos? Aswang ka din ba? Hindi ako aswang. Ang kakayahang ginamit ko kanina ay mula dito. Tugon ni Remus. Sabay pakita ng suot niyang kwintas, gawa sa pinatuyong paa ng agila. Ano naman yan? Paa ng manok? Konti na lang talagang kukutosan kita Mutya ng lawin ang tawag dito mula sa aking ama. Kung paano niyang nakuha hindi ko alam. Pinasa niya lang sa akin bilang panganay na anak. Kung ganun, nagkakaroon ka ng malaagilang kakayahan? Kaya mong lumipad? Gusto mong maranasan? O sige, paano ba? Iahagis kita dyan sa bangin. Para kang timang kung magtanong. Mukha ba ako may pakpak? Kakayahan lang ng laway ng nakuha ko. Hindi kasama ang paglipad. Malay ko ba? Pero ang lakas mo kanina Parang humahanga tuloy ako sa'yo. Tigilan mo ako, Juana. Matulog ka na. Ako magbabantay. Nagpatuloy ang pagsasama ng dalawa sa loob ng mahabang panahon. Lingid sa kalaman ni Remus, unti-unting tinuturo sa kanya ni Juana ang magpakumbaba. Napapansin din ng binata, unti-unting nawawala ang pagiging bugnutin. Kung minsan, nakikita nito ang sarili, nakikitawa sa mga sinasabi ni Juana. Ngunit sabi nga nila, lahat ng simula may wakas. Isang umaga, habang naghahanda sa paglalakbay, nilapitan ng isang kalalakihan mula sa kanilang tribo si Remus. Naisiparating ni Punong Fabio, maaari ka nang bumalik sa nayon. Nagbibiro ka ba, Ligbos? Si Lolo magpapasya na pabalikin ako. Yun ang utos sa mga nakakatanda. Sumusunod lang kami. Kilala ko si Lolo. Hindi niya ako ipapatawag ng walang dahilan. Kaya magsalita ka, Ligbos. Ano ang totoong nangyayari sa nayon? Ikinalulungkot kong ibalita, Remus. Pero wala nang Lolo Fabio mo. Kailangan may humalili sa kanya bilang pinuno. Kung hindi, mabubuwag ang ating tribo. Natahimik ang binata. Pinagmasdan si Juana. Nakaramdam ito ng awa. Sandali lang. Pwede niyo ba kaming iwanan? Masusunod, Remus. Kagad umalis ang mga mandirigma. Kinausap naman ni Remus ang dalaga. Paano ba yan? Pinapabalik na ako sa aming nayon.
Kung gusto mong sumama, pwede naman. Hindi na lang siguro. Hindi ako parte ng tribo nyo. Babalik na lang ako sa amin. Buo na ba ang pagpapasya mo? Oo naman, wala na ako makakasama eh. Sumama ka na lang sa akin, Oana. Alam ko ang katotohanan tungkol sa nayong pinagmulan mo. Wala ka nang babalikan. Nagulat si Oana sa mga sinabi ng binata. Hindi nito akalain. Alam ni Remus ang katotohanan sa likod ng kanyang paglisan. Paano mo nalaman? Hindi na mahalaga, Oana. Ayokong ungkatin ang masasakit mong alaala. Sumama ka sa akin. Mamuhay ng mapayapa sa aming nayon. Sumama ang dalaga kay Remus. Ipinakilala niya ito sa lahat. Nakita din ng mga katribo ang malaking pagbabago sa ugali at pananalita ng binata. Tinanghal na pinuno si Remus. Kalaunan ay kinasal kay Juana. Nagkaroon ng sariling pamilya. Malaki ang naitulong ng dalaga sa pagbabago ng ugali na Remus. Aminado naman ng binata na yon ang unang pagkakataon na may nakilala siyang halos kapareho ng ugali. Tuluyang nagbago ang pananaw ng binata sa buhay. Naging mas mapagkalinga ito sa kanyang nasasakupan. Mapagkumbabang pinuno na handang makinig sa payo ng mga nakakatanda. Kinilala si Remus bilang patas at mabuting pinuno. Maging si Juana tinanggap ng mga Sobanin bilang isa sa kanila. Hindi inakala ni Remus na tuluyang magbabago ang kanyang buhay. Napagtanto nito na mas masaya ang kapaligiran kung nagkakasundo. Walang taong nagtataniman ng sama ng loob sa isa't isa. Buong pusong pinamunuan ng mag-asawang Juana at Remus ang Sobanin. Hanggang ngayon sa kasalukuyan, bagaman lumang kasaysayan, may ilang pa ring nakakalam ng kwento tungkol sa isang mandirigma na nabiyayaan ng kapangyarihan mula sa mutya ng lawin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gimbo. Taong 1989, probinsya ng Bohol. Hindi mapakali si Giler habang pabalik-balik ng lakad sa harapan ng pintuan. 10 oras na ng gabi pero wala pa ang kapatid na si Gimbo. Hindi naman ito ang unang pagkakataon dahil sa lahat ng lakad ay matagal nakakauwi. Hindi ito ang kinabahala dahil ang mas kinakatakutan ay ang pakikipagsapalaran ni Gimbo sa mga nilalang katulad ng aswang. Sa katunayan, isa siyang antingero na tinutugis ang bawat halimaw na mababalitaan nasa lugar man o karatig bayan. Matagal na itong ginagawa. Lihim nung una dahil walang ideya si Giler. Nalaman na lang nung minsang nasaksihan ang inkwentro. Hindi kasi nagpaalam kung saan lugar pupunta eh. Sana nasundo kita. Pag uwi mo marami ka na namang pasa. Kuya kasi, kung makasaba ka sa laban, akala mo pusa ka na maraming buhay eh. Wika ni Giler. Napapalakas ang pagkamot sa ulo sa inis. Ilang sandali pa, sinalubong ang kapatid ng matanaw sa labas. Oh, anong oras nagising ka pa? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Mauna ka sa pagtulog. Walang oras yung pag-uwi ko eh. Mapupuyat ka na naman yan eh. May pasok ka pa bukas. Tugon ni Gimbo. Kuya, ako kamong dapat magtanong. Anong oras na oh? Sandali nga, may sugat ka ba? Nagdurugo yung balikat mo. Akma sanang hahawiin ni Giler ang damit ng kapatid upang masuring mabuti ang bahaging iyon. Kaso nga lang mabilis itong umiwas. Wala akong sugat. Hindi sa akin galing ang dugo na to. Sa kalaban yan. Napaaway ako habang pauwi kaya natagalan eh. Ang hirap kasing itumba ng nilalang eh. Pero ayos din naman.
Nailibing na. Yang ka na naman kuya eh. Sumasaba ka na naman sa mga nilalang na yan eh. Bakit ba kasi hindi ka nalang umiwas? Sa susunod mapapahama ka na dyan. Hindi natin alam kung kailan ka puprotektahan ng tangan mong bertud. Yung albularyo nga sa kabilang bayan. Yung matanda na namamatay sa inkwentro. Partida marami nang alam yun ha. Bago sinagot ni Gimbo ang katanungan ng kapatid, pumasok muna sila ng tahanan. Doon pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Tama ka. Si mga pong ang nasawing albularyo sa nangyaring inkwentro nung nakaraang linggo. Ang sabi ng mga kapitbahay, matagal nang may umaligid sa tahanan ng matanda eh. Walang nakalam ng eksaktong oras, pati araw kung kailan naganap. Nakita nila yung albularyo na wala ng buhay. Nakatihaya pa sa paanan ng hagdan. Nangingitim ang katawan. Pugot ang ulo. Kung hindi napadaan ng isang magkakahoy, walang makakatuklas. Tignan mo na kuya. Alam ko naririndi ka sa akin pero hindi ako magsasawang magpaulit-ulit sa'yo. Mas malalim na yung kaalaman nun sa'yo oh. Ikaw pa kaya kuya, ilang taon ka pa lang oh. Baka naman pwede mo nang itigil yan. Kailangan ba talaga kapag meron kang bertud, kikilos ka para manugis ng aswang? Siguro naman pwedeng hindi. Natawa si Gimbo sa sinabi ng nakababatang kapatid. Matanda siya ng maygit 10 taon, pero parang si Giler ang panganay dahil sa inaakto. Pwede naman ang sinasabi mo, pero madrama ang tungkulin ng manunugis eh. Hayaan mo, aalagaan at ingatan ko mabuti ang sarili ko sa oras ng inkwentro. Walang mangyayaring masama sa kuya mo. Ako pa ba? Seryoso yung usapan natin, nagagawa pang maghambog. Ayos naman ako. Nakita na kitang nakauwi eh. May pagkain sa mesa. Pagtiyagaan mo na lang yung niluto ko, yun lang naman yung meron tayo eh. Mauna na ako sa pagtulog, baga pa yung pasok ko. Nagpunta ng kusina si Gimbo. Hindi para kumain, kundi para magtimpla ng kape at tumithit ng tabako. Magmula nang magkaroon ng tangan, madalang na lang makaramdam ng gutom. Palagi siyang nauuhaw, kung kaya't inumin ang nilalantakan. Hindi alak kung hindi tubig o kape. Bihira lang din antukin. Walang kapaguran. Kaya kahit sa gabi gumagawa ng mga bagay-bagay, depende sa maisip. Katulad ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Minsan naman gumagawa ng bangko gamit ang kawayan. Walang nabubulabog kahit mag-ingay ng mag-ingay dahil nasa kalagitnaan ng malawak na palayan ang kanilang tahanan. Pagkatapos magkape, lumabas si Gimbo at tinanaw ang taniman. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon, kaya naaninag ang nasa paligid. Hindi nagtagal. Anino ng tao ang nakita sa kalayuan. Kahit may distansya, sigurado sa nakikita dahil isa ito sa kakayahan ng tangan. Hinayaan lamang sa pag-aakalang lasing na ginabi sa daan. Madalas may nakakatulog na lasenggo sa palayan. Pero nang balikan ang tingin, hindi tao, kundi aswang. Walang pagdadalawang isip na kumaripas ng takbo. Hindi hinayaang makatakas ang nilalang. Hinabol ito hanggang sa maabutan. Bumungad ang takot ng nilalang nang maramdaman ang presensya ni Gimbo. Naaamoy ko pa ang dugo ng tao sa'yo. Yung dugo ng biniktima mo. Saang lugar ka ng biktima? Wika ni Gimbo. Inihanda na ang panabas. Hindi sumagot ang nilalang. Salip nag-intay ng pagkakataong tumakas. Panay ang pag-atras nito habang nasa manunugis ang tingin. Binabantayan ang bawat galaw upang madaling makaiwas kung sakali. Kaso nga lang nabasa ni Gimbo ang ganitong kilos. Isang kurap lang. Lumatay sa katawan ng aswang ang talim ng panabas. Nag-iwan ng mahabang sugat mula sa mukha hanggang sa tiyan. Kamuntikan pang mahati ang katawan nito. Ang pangit ng laban ngayon. Hindi man lang ako pinagpawisan.
Kaya ayoko nakikipagto sa ordinaryong aswang katulad ng isang to eh. Nakakawalang gana. Kinabukasan, maagang nagtungo sa pamilihan si Gimbo upang makabili ng kakailanganin sa bahay. Habang abala sa pagtitingin sa mga paninda, napansin niya ang pamilyar na presensya. Hindi pa ito nakikita pero nakilala na. Pagkatapos magbayad, dumiretso sa pag-uwi. Ilang sandali pa ay natigilan. Hinarang siya ni Arnold, isang lalaki na may lahing aswang na palaging naghahamon ng away. Parang nagmamadali ka yatang umuwi ah. Halika dito. Magsubukan muna tayo. Papawis ba? Sa ibang araw na lang. Marami pa akong gagawin sa bahay ngayon eh. Pero bakit ba nagyayaya ka tuwing tarikang araw? Ayaw mo ba sa gabi? Pabor pa yun para sa'yo. Bakit naman kailangan sa gabi? Kung pwede namang gawin sa umaga. Mas mainam maliwanag. Maraming makakanood. Maraming makakakita. Naduduwag ka na naman ah. Hindi ka pumapalag. Sino bang naduduwag sa atin? Sa tuwing babanggitin ko ang salitang gabi, doon tayo magtuos. Ayaw mo kong paunlakan. Nagbago ang reaksyon ng kausap. Nagmamadaling umalis nang makitang may grupo na magsasaka na papalapit sa kanilang kinalalagyan. Tumabi si Gimbo. Hinayaan ang mga ito na makadaan. Sumunod na rin siya. Nagmamadaling umuwi para maabutan ang kapatid. Kaso nga lang nakaalis na ito. Kagad ding kinutuban ng mapansin ang mga kalmot sa lamesang nasa bakuran. Bagong hulma lamang ito at noong nakaraang araw, siya mismo ang gumawa. Wala itong gasgas. Sinuri ng mabuti ang mga kalmot. Hindi gawa ng anumang patalim o matulis na kahoy o anumang bakal. Inamoy ang aroma. Samyo ng nilalang. Sira ulong Arnold. Dumaan pa talaga dito sa bahay para magkalat. Nagyayabang sa ganitong paraan, pero hindi naman kayang pumalag sa gabi. Makalipas ang ilang sandali, napansin ang paparating na magsasaka. Kagad sinalubong dahil papalapit sa bahay. Kimbo, mabuti na abutan kita. Akala ko nakikigapas ka ng palay sa kabilang taniman eh. Yung kapatid mong si Giler, pinapasundo ng maestra na himatay. Dali-daling tumakbo si Gimbo papunta sa paaralan. Naabutan sa isang silid ng kapatid. Nakaiga at wala ng malay. Naroon ang mga guro. Nagbigay ng paunang lunas. Hinihilot ang kamay at noo. Magalang siyang bumati sa mga ito. Humingi ng permiso na iuuwi si Giler. Habang buhat-buhat ang kapatid, alam niya na merong nakasunod. Kahit malayo, nararamdaman ang presensya nito. Tumigil sa paglalakad si Gimbo. Sumilip sa likuran. Nakita niyang nasa likod ng puno si Arnold. Lumabas ito upang magpakita sa kanya. Ngumiti ng nakakaloko at kumaway. Hindi naman na pinansin pa ni Gimbo. Mas inuna ang kapakanan ng kapatid. Pagsapit ng hapon, nagkamalay na ang bunso matapos mabigyan ng gamot. Batay sa pagsusuri ni Gimbo, tigal po sa hangin ang tumama sa kapatid upang mahilo at mawalan ng malay. Kuya, pasensya ka na. Pumunta ka pa sa paaralan. Si Arnold. Siya po yung huli ko nakita. Nasa malayo lang siya habang nakatingin sa akin eh. Yung huli ko naaalala, kinumpas niya po yung kamay niya. Tapos tinuro ako eh. Ayun, sumakit yung ulo ko tapos nawalan na ako ng malay. Naikuyom ni Gimbo ang mga kamao nang marinig ang sinabi nito. Talagang hindi titigil ang baliw na yan. Sumusobra na. Panahon na para bigyan ng leksyon. Siguro kuya, hindi naman kailangang umabot sa ganyan. Talagang makulit lang si Arnold, 'di ba? Titigil din 'yun. Hindi ordinaryong tao si Arnold Giler.
Gumagawa siya ng paraan upang mangbiktima ng iba at ako ang pinupunterya niya. Maaaring sa paningin ng mga kabaryo natin, makulit na tao lang si Arnold. Pero ang totoong katauhan niya, delikado. Natahimik si Geller sa nalaman. Buong akala normal na tao si Arnold na may ugaling mapang-asar at palaging naghahamon ng gulo. Lingid sa kalaman ng lahat, isa siyang nilalang na dapat katakutan. Hindi ko alam yun, kuya. Pasensya ka na, ha? Palagi ko pa namang kinakausap yun. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, dadalawin ko yun sa tahanan niya. Tignan natin kung anong gagawin niya. Gusto sanang pigilan ni Geller ang kapatid kaso ayaw magpaawat. Lumakad na ito gaya ng sinabi. Pinuntahan ang tahanan ni Arnold kaso nga lang walang nakita. Nagpatuloy sa paglalakbay si Gimbo. Sa bandang unahan 2 estudyante ang nakita. May dalang sulo habang naglalakad. Alam na ni Gimbo ang mangyayari sa mga ganitong pagkakataon. Siguradong may tatambang sa kanila. Hindi nga ito nagkamali dahil pagdating sa unahan, ganun na lamang ang pagsigaw ng 2 kababaihan. Isang nilalang ang nagpakita. Kaso nga lang ang ipinagtataka ni Gimbo, ang samyo na taglay ng aswang, hindi kagaya kay Arnold. Ibang nilalang ang makakarap sa ngayon. Tinakpan niya ang muka gamit ang dalang panyo at saka inagaw ang atensyon ng nilalang. Buong puwersang tinadyakan ng katawan nito. Tumalsik ang nilalang sa puno pero kaagad ding bumangon. Kayong dalawa, sige na, umalis na kayo. Hoy Ulupong, huwag mo nang subukang sundan dahil hindi ka makakalagpas sa lugar na ito. Isa lang ang mangyayari ngayong gabi. Isa ang mamamatay sa atin. Hinugot ni Gimbo ang panabas mula sa nakasugbit na kaluban. Naghanda sa pag-atake ng nilalang. Hindi nagtagal nagsimula ang sagupaan sa pagitan ng dalawa. Panay ang pagsugod ng aswang. Mga ataking hindi pinag-iisipan. Halatang hindi pa sanay makipaglaban. Sinalubong ito ng patalim ni Gimbo. Buong puwersang binaon ang dalang patalim sa lalamunan. Inikot pa ito ng ilang beses upang lumala ang tama. Ay nako, paulit-ulit na lang. Bakit ba puro mahinang aswang ang nagpapakita? Hindi rin nag-iisip ano. Alam nang meron akong hawak na itak, talagang sasalubungin pa. Ay, mangmang. Matapos ng kaganapan ay sinunog ang bangkay ng aswang. Pagbalik sa daanan, nahinto dahil nasulyapan ang tahanan ni Arnold. Walang senyales na may tao, kaya dumiretso na lamang sa pag-uwi. Sa loob-loob ni Gimbo, umiiwas ito sa kanya. Kung nagtatago si Arnold sa gabi, kabaliktaran naman ang nangyayari sa araw. Siya pa ang may ganang pumunta sa tahanan ni Gimbo upang magamon. Una nitong kinulit si Geller. Umalis ka na nga dito. Alam ko na yung totoo mong pagkatao, sinabi ni Kuya Gimbo sa akin. Hindi mo na ako madadaan sa salita mo. Kilala na kita. Wika ni Geller habang nakasilip sa nakasiwang na pintuan. Nasaan yung kapatid mo? Ilabas mo yung pinagmamayabang mong kuya. Balita ko nahanap pa ako noong gabi O nandito na ako ngayon. Bakit hindi siya magpakita? Giniba ni Arnold ang mga kagamitan sa bakuran. Winasak ang mga lamesa at upuan. Gayon din ang bahagi ng dingding. Natigil lang nang marinig ang sigaw ni Gimbo. Nakigapas lang ako sa kabilang taniman. Nanggugulo ka na rito. O nandito na ako. Anong kailangan mo? Inilapag ang kargang sako ng palay at saka hinugot ang panabas. Kagad namang umatras si Arnold pero ipinagpatuloy ang pangaasar. Hindi mo ako madadaan sa paninindak mo. O sige, simulan natin ang laban. Tirik na tirik ang araw. O ano? Wala kang gagawin ano?
Yan ang gusto ko. Manigas ka sa Ines. Wika ni Arnold. Patuloy sa pagtawa habang dahan-dahang binabaybay ang daan palis ng lugar. Nasundan na lamang ng masamang tingin ni Gimbo. Kuya, bakit hindi mo ba kayang labanan yan? May problema po ba sa ganitong oras? Hindi ako pwede magpakampante, Gilera. Ang bisa ng gamit ko, aktibo sa gabi. Sa umaga alam niyang mahina ang aking tangan. Pero hindi rin siya sigurado, kaya hindi naglalakas loob na lumusob yan si Arnold. Talagang nang bibwisit lang yung isang yan. Tinatansya niya ang bawat galaw. Tinatansya ang lakas ko. Isang pagkakamali lang, mapapatay ako ng taong yan. Mapangasara, tuso kung titignan. Pero matalino ang pamamaraan ni Arnold. Nang mga sumunod na araw, nagtaka si Gimbo dahil hindi nagpaparamdam si Arnold. Ang sabi ng nakakita, umalis ito sakay ng isang bus patungo kung saan. Walang nakaalam ng pupuntahan. Nakahinga ang antingero dahil sa wakas walang manggugulo. Naibuhos din ang buong oras at atensyon sa paggagapas ng palay. Sumasama siya sa mga magsasaka tuwing umaga at sa gabi. Nakikiramdam sa paligid. Rumeresponde sa mga taga-sityo. Nang mabalitaan ng kaganapan sa kabilang baryo, dali-daling pinunta ni Gimbo. Nalaman ang mga alagang kalabaw ng kakilala. Dinali ng nilalang. Sa bilang na 10, isa na lamang ang natira. Ang usap-usapan, isang estranghero ang umaaligid bago nangyari ang pambibiktima. Humingi ng abiso si Gimbo na matignan ang katawan ng mga hayop. Sa pagsusuri, naamoy niya ang samyo ng aswang. Hindi na gaanong malakas ang kapit. Swerteng naabutan bago mawala. Bakas din sa pamamaraang ginamit, bagay na nakita na noon. Sa isip niya, nasa hanay ng lahi ni Arnold ang aswang na sumasalakay dahil sa paraan ng pagpatay. Gimbo, ano ang nakita mo sa katawan? Sana may ideya ka. May tiwala ko sa'yo. Iaasa ko ang pangyayaring ito. Diyos ko, pinaghirapan kong pag-ipunan para makabili ng maraming kalabaw, tapos mamamatay na lang ng ganito. Wika ni Mang Abyok. Kumpirmado, Manong. Aswang ang dumali sa mga kalabaw mo. Huwag kayo mag-alala. Hahanap ako ng paraan para makatulong. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam si Gimbo. Bumalik sa tanimang ginagapas. Sa pagpapatuloy ng gawain, hindi nakaligtas ang bakas ng mga yapak at paghawi ng mga palay sa gitnang bahagi. Hapon na ng mga sandaling ito, nakauwi na ang mga kasamang magsasaka. Siya na lamang ang naiwan dahil may tinatapos. Walang ibang tao sa paligid. Nagkaroon ng pagkakataong suriin ang mga bakas. Mula sa lupa hanggang sa dahon ng mga palay, naaamoy ni Gimbo ang samyo ng aswang. Katulad ng kumapit sa katawan ng mga kalabaw, napakunot ang noo na may naalalang kaparehong amoy. Upang masiguradong hinala, nagpagabi sa taniman, nagbabaka sakaling bumalik ang nilalang sa lugar. Sa kubo nakaabang habang nagmamasid sa paligid. Humigpit ang kapit sa dalang panabas. Ilang sandali ang lumipas. Naaninag sa unahan ang lalaki naglalakad. Masyadong maliwanag ang buwan kung kaya't nakilala kung sino ito. Ganun na lamang ang pagngiti ni Gimbo. Palimitong sinundan. Nakarating sa pinakadulo ng taniman kung saan nakapastol ang mga kalabaw. Pumwesto ang lalaki doon sa lugar. Nagpahid ng kung anong langis. Dahan-dahang nagpapalit ang anyo. Mula sa pagiging tao, tinubuan ng maraming balahibo, kasabay ng paghaba ng mga kuko at pagtulis ng mga ngipin. Kagad siyang sumunggab at kumalmot.
kinagat sa leeg. Habang maigpit na nakaamba sa likuran, humiyaw ang hayop, dahan-dahang bumagsak. Ang natirang kalabaw ay hindi matigil sa pagwawala. Ang iba ay kumaripas ng takbo matapos mapigtas ang tali. Akmang aatake sa naabutang hayop, pero natigilan nang tumama sa noo ang bato na hinagis ni Gimbo. Sa pagkakataong ito, naagaw ng manunugis ang atensyon ng nilalang. Umangil ng napakalakas. Naghanda na ito para sa pag-atake. Si Gimbo sa kabilang banda, nag-aantay na mauna ang nilalang. Hindi nagtagal nagtuos ang dalawa. Sa puntong ito, nakitaan kaagad ng pambihirang kakayahan ng aswang. Sobrang bilis ng kilos, maliksi. Hindi may pagkakaila ang taglay na lakas. Sumugod ito ng kalmot. Kumakagat din kapag nakakatsyempo. Ang mga kamay naman ay panay abot sa leeg ng antingero para sakalin. Sasakalin mo ko, kagaya ng ginagawa mo sa mga hayop. O sige, subukan mo. Sa pagpapatuloy ng laban, alam na ni Gimbo kung sino ang karap. Walang iba kung hindi si Arnold. Kahit hindi mo sabihin sa akin kung sino ka, nararamdaman ko, ikaw yan, Arnold. Akala ko umalis ka na sa baryo eh. Nandito ka lang pala sa ibang lugar. Palihim na ng bibiktima. Malas mo lang dahil nahuli kita. Buong puwersang itinulak ng aswang ang manunugis. Dahilan para pansamantalang makalayo. Malakas na angil ang pinakawalan. Muli siyang sinugod. Si Gimbo sa kabilang banda, aminado sa sarili na humanga sa bilis ng nilalang. Walang tigil sa pag-atake, kaya tanging pagsalag lamang ang nagawa. Bagyang nainis sa sitwasyon dahil lumipas na ang ilang sandali ay hindi pa rin nakabuelo. Panay ang pag-ilag dahil kung hindi iiwas ay titilapon. Nang mga sumunod na segundo, mas lalo pang nahirapan ng bilisan ng nilalang ang kilos. Ilang beses pang natumba dahil sa lakas nito. Natigil ang sandali ang sagupan. Tumigil si Gimbo. Nagabol ng hininga dahil sa pagod. Nang mga sandaling ito ay naging kampante ang nilalang. Bumalik sa anyong tao at nagsalita. Nandito na tayo, Gimbo. Nagkita tayo sa oras na gusto mo. Hindi na sana ako nag-ingat. Hindi ka naman pala ganun kalakas. Inantay ni Gimbo ang susunod na gagawin. Nang makitang kampante si Arnold, buong puwersang hinila ang itak. Hinataw sa binti ng nilalang. Umangil lang napakalakas si Arnold. Ininda ang napinsalang bahagi ng katawan. Kagaya ng inaasahan, Arnold. Masyado kang mabunganga. Kaya yan din ang naging kahinaan mo. Hindi sumagot si Arnold. Panay lamang ito sa pagdaing. Sinubukan pang tumakas. Dahan-dahang gumapang. Sa sobrang bagal ng pag-usad, nakuha pang humithit ng tabako ni Gimbo. Nang mapansing bagyang nakalayo, sinundan at hinila ang buhok. Pinayagan kitang gumapang, pero hindi ko sinabi na pwede kang lumayo. Wika ni Gimbo. Hinampas niya ang ulo ni Arnold sa lupa at muling binalian upang hindi na makagalaw. Naupo sa malaking bato si Gimbo. Pinapanood ang paghihirap ni Arnold. Maawa ka, Gimbo. Hindi na ako manggugulo. Hindi na ako mambibiktima sa atin. Aalis na ako. Lilipat ako sa ibang lugar pakiusap. At sinong baliw na tao na papayagan kang mabuhay? Gayong alam ko na mambibiktima ka sa ibang lugar. Parang naging kasabot mo pa ako sa mga pambibiktima mo. Hindi pwede. Pasensya ka na, kaibigan. Pero kailangan mo nang mamatay. Huling wika ni Gimbo. Sinaksak niya ang leg ng aswang. Ilang beses na pinaikot ang talim upang mas lumala ang pinsala. Pagkatapos nun, pinugutan ng ulo ang aswang. Sinunog ang buong katawan.
Matapos ng kaganapan, dahil ang alam ng mga tao ay umalis na ito sa lugar, walang naganap kay Arnold. Si Gimbo sa kabilang banda, nagpatuloy sa buhay. Sa umaga abala sa paghahanap buhay at sa gabi, ginagampanan ang tungkulin sa sityo. Dito lamang aktibo ang kanyang tangan sa tuwing sasapit ang dilim. Isa itong uri ng gamit na binigay ng mambabarang sa kanya. Isang uri ng kulay pulang bato. Galing man sa kaliwa ang nabigay na tangan, ginagamit niya naman ito para sa kabutihan. Ito ang pinanghawakan ni Gimbo nang iwanan sa kanya ng maestro ang tangan. Hindi niya sinundan ang yapak nito, na ginagamit ang kaalaman upang mamerwisyo sa ibang tao. Ginamit niya ang bertud ng pulang bato upang makatulong sa kapwa.